Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kakwento. Kumusta po ang inyong mga puso? Sana ay laging may kapayapaan at pagmamahal dyan. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay, isang salaysay na susubok sa ating pananaw tungkol sa paghilom at pag-asa. Sabi nila, kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bituin o di kaya'y isang sinag ng pag-asa sa umaga. Ngunit paano kung ang kadiliman ay nasa loob mismo ng isang puso? Paano kung ang kalungkutan ay naging isang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong liwanag? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag at Ulan sa Ang Ating Bukang Liwayway. Suki! Dito na sa sariwang tilapia. Bagong hangulang. Ang tinig ni Sinag Valerio ay kasing sigla ng sikat ng araw sa palengke ng araw. Ito ang kanyang kaharian. Isang maliit na pwesto ng isda na minana pa niya sa kanyang yumaong ina. Ang bawat kaliskis na tumatalsik, ang bawat amoy ng dagat na humahalo sa usok ng mga nag-iihaw, ang bawat sigawan ng mga tindera at tawaran ng mga mamimili. Ito ang musikang bumubuhay sa kanya sa araw-araw. Sinag, pautang muna ng 1 kilo ng galunggong. Sa Biyernes ko na babayaran. Pakiusap ni Aling Nena, isang matandang suki. Ngumiti si Sinag, isang ngiting kayang magpaliwanag, kahit sa pinakamadilim na sulok ng palengke. Sige po, Nay. Para sa inyo, malakas kayo sa akin. Maingat niyang binalot ang isda sa dyaryo at iniabot ito. Ngunit sa likod ng matamis ng ngiting iyon ay isang pusong nag-aalala. Sa loob ng kanyang bulsa, lukot na lukot ang isang kapirasong papel, ang paunang listahan ng bayarin mula sa ospital para sa kanyang bunsong kapatid na si Binok. Hinihika ito at kailangan ng masusing gamutan. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking halaga? Ang kinikita niya sa maghapon ay sapat lamang para sa kanilang pagkain at sa mga gamot na pampatagal buhay. Habang nag-iisip, hindi niya namalayan ng isang kargador na mabilis na nagtutulak ng kariton ng mga sako ng bigas. Papunta ito sa direksyon ng isang batang babae na biglang napabitaw sa kamay ng kanyang ina. Ay, ang bata! Sigaw ng isang tindera. Parang kidlat na kumilos si Sinag, mabilis niyang itinulak ang sarili, niyakap ang bata, at gumulong sila sa sahig na basa at medyo maputik. Isang malakas na kalabog ang narinig nang bumangga ang kariton sa pwesto niya. Nagtilian ang mga tao. Diyos ko po! Sabi ng ina ng bata, nanginginig na niyakap ang kanyang anak. Salamat! Ineng! Salamat! Tumayo si Sinag. Ipinagpag ang kanyang duster at tinignan ng maliit na pinsala sa kanyang paninda. Ngumiti lang siya. Walang anuman po. Ang mahalaga ay ligtas ang bata. Habang tinutulungan siya ng ibang tindera na ayusin ang kanyang pwesto, isang lalaking nakabarong, makinis ang balat, at amoy pabango ang lumapit sa kanya. Tila hindi siya bagay sa lugar na yon. Sa kamay nito ay isang itim na leather briefcase. Ikaw ba si Binibining Sinag Valerio? Tanong ng lalaki. Ang boses ay formal at malumanay. Nagulat si Sinag. Ako nga po. Bakit po? Ako si Ricardo, ang katiwala ng pamilya Montenegro. Pagpapakilala nito. Pinapanood kita kanina pa. Matapang ka at mabilis kumilos. Lalong nagtaka si Sinag. Ang mga Montenegro, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Pag-asa? Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Diretsong tumingin si Ricardo sa kanyang mga mata. Naghahanap kami ng isang personal assistant para sa apo ni Doña Luz Viminda, si Ginoong Ulan Montenegro. Ang trabaho ay simple lamang. Siguraduhin na ang kanyang mga pangangailangan ay natutugunan. Maninirahan ka
sa Hacienda del Silencio. Natawa si Sinag. Naku, baka po nagkakamali kayo. Tindera lang po ako. Hanggang high school lang po ang natapos ko. Hindi kami naghahanap ng diploma, Binibini. Naghahanap kami ng katangian. Paliwanag ni Ricardo. Nakita namin ang iyong record. Masipag, mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat, hindi ka umaatras sa hamon. Nakita ko yon kanina lang. Natahimik si Sinag. Parang panaginip ang lahat. Ang sahod. Pagpapatuloy ni Ricardo, na tila alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya, ay 100,000 piso kada buwan. May kasama ng pagkain, tirahan at lahat ng benepisyo. Halos malaglag ang panga ni Sinag. 100,000? Sa isang buwan? Ang halagang yon ay hindi lang makakapagpagamot kay Binok, mababago nito ang buong buhay ng pamilya niya. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Pinalitan ito ng desperasyon at isang maliit na sinag ng pag-asa. Tinatanggap ko po, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng determinasyon. Kinabukasan, isang itim at makintab na kotse ang sumundo kay Sinag. Sa pagpasok niya sa bakuran ng Hacienda del Silencio, tila pumasok siya sa ibang mundo. Ang mataas na itim na bakal na tarangkahan ay parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Ang malawak na hardin ay napakaganda, ngunit tila nalulunod sa kalungkutan. Ang mga puno ay matatayog na ngunit parang yumuyuko sa bigat ng hangin. Ang mansyon mismo ay parang isang higanting natutulog na may mabigat na panaginip. Napakalaki, napakatahimik, at napakalamig. Malayong malayo sa ingay at init ng palengke ng araw. Sinalubong siya ni Ricardo at iginiya sa loob. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, ngunit ang bawat yabag nila ay lumilikha ng alingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang mga kasangkapan ay antigo at mamahalin, ngunit nababalot sa manipis na alikabok at parang hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon. Nasa kanyang silid-aklatan si Ginoong Ulan, bulong ni Ricardo. Huwag kang magugulat. Medyo mahirap siyang pakisamahan simula noong mangyari ang trahedya. Binuksan ni Ricardo ang isang malaking pinto na gawa sa mahogany. Pumasok si Sinag sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Ang mga pader ay puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame, ngunit ang silid ay madilim. Ang makakapal na kurtina ay nakasara at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang. At doon, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, ay isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, at nakasuot ng itim na damit. Hindi makita ni Sinag ang kanyang mukha. Tanging ang kanyang anyo laban sa kaunting liwanag. Ginoo, narito na po si Binibining Valerio, anunsyo ni Ricardo. Hindi gumalaw ang lalaki. Hindi rin siya nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang sariling pagtibok ng puso ni Sinag. Naglakas loob siyang magsalita. Magandang araw po, Ginoong Ulan. Ako po si Sinag. Sa wakas, dahan-dahan itong humarap. Ngunit nanatili siya sa madilim na bahagi ng silid. Hindi pa rin maaninag ni Sinag ang kanyang mukha. Ngunit naramdaman niya ang matatalim na mga matang nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang isang lamig na mas matindi pa sa aircon ng mansyon. Isang malamig at walang kabuhay-buhay na boses ang bumasag sa katahimikan. Umalis ka na. Iyon lang, 2 salita. Pero parang isang baldeng nagyayelong tubig ang ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Sinag. Napaurong siya. Gusto niyang tumakbo, lumabas sa malamig na lugar na yon at bumalik sa pamilyar na init ng palengke. Ngunit pagkatapos ay naisip niya si Binok, ang mga bayarin sa ospital, ang pangarap niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi siya pwedeng sumuko. Humugot siya ng isang malalim na hininga, itinikom ang mga kamao sa kanyang tagiliran at itinuwid ang kanyang likod.
Hinarap niya ang anino sa dilim. "Hindi po ako aalis, Ginoo," sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Kailangan niyo po ng isang sinag, at kailangan ko ng trabahong ito." Sa dilim, nakita ni Sinag ang bahagyang paggalaw, isang pagtiim ng panga, isang kislap ng pagkagulat, at galit sa mga matang hindi niya pa rin makita ng malinaw. Hindi siya aalis. Ang apat na salitang iyon ay tumama kay Ulan na parang malakas na sampal. Sa loob ng halos 2 taon, ang Hacienda del Silencio ay naging kanyang kuta, ang kanyang libingan. Ang dilim ay ang kanyang kanlungan. Ang katahimikan ay ang kanyang tanging kaibigan. Ang lahat ng tao ay natutong lumayo, natutong igalang ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang durog na mundo. Pero ang babaeng ito, si Sinag, na may pangalang kasing salungat ng kanyang pagkatao, ay walang takot na tumayo sa harap niya. Hindi niya makita nang buo ang mukha nito sa dilim, ngunit nararamdaman niya ang determinasyon nito. Ang tapang nito ay isang insulto. Ang pag-asa sa boses nito ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang mga sariwang sugat. "Ricardo, ilabas mo siya." Utos niya. Ang boses ay may mababa at puno ng pagbabanta. Ngunit bago pa makakilos ang katiwala, isang boses na puno ng awtoridad ang pumuno sa silid-aklatan. "Ricardo, iwanan mo kami." Pumasok si Doña Luz Biminda Montenegro, ang kanyang lola. Nakatungkod ito, ngunit ang tindig ay matatag pa rin tulad ng isang punong nara. Ang kanyang mga matang mapanuri ay lumipat mula kay Ulan patungo kay Sinag, at isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa dalaga bago ito muling tumingin sa kanyang apo. Nang sila na lang 3 ang natira, dahan-dahang lumakad si Ulan palabas ng dilim. Ang liwanag mula sa siwang ng bintana ay tumama sa kanyang mukha. Isang mukhang minsan nang hinangaan ng marami, ngunit ngayoy pinupuno ng lungkot, at isang permanenteng guhit ng galit sa pagitan ng kanyang mga kilay. Maputla ang kanyang balat, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Lola, ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Ulan. Hindi inaalis ang masamang tingin kay Sinag. "Siya ang bago mong personal assistant, Ulan, at mananatili siya," sagot ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit "Hindi ko kailangan ng katulong, lalo na ng isang estranghero mula sa kung saang palengke." Tila hindi narinig ni Sinag ang pang-iinsulto. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay nakatingin sa sahig, nagpapakita ng respeto ngunit hindi takot. Ang kanyang katahimikan ay mas lalong nagpagalit kay Ulan. "Ang kailangan mo ay isang tao na hindi takot sa'yo," giit ni Doña Luz Biminda. "2 taon ka nang nagmumukmok sa dilim na ito, apo. Panahon na para bumalik ang araw sa hasyendang ito." Itinuro niya si Sinag, at siya ang magsisimula niyan. Alam ni Ulan na wala siyang laban kapag nagdesisyon na ang kanyang lola. Isang huling masamang tingin ang ipinukol niya kay Sinag bago siya mabilis na umalis sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat sa galit. Kung hindi niya ito mapapaalis sa maayos na paraan, gagawin niya sa paraang magpapasuko rito. Kinabukasan, sinimulan ni Ulan ang kanyang plano. "Gusto kong ayusin mo ang lahat ng libro sa silid-aklatan." Utos niya kay Sinag nang makita niya ito sa pasilyo. "Hindi ayon sa pangalan ng may akda. Hindi ayon sa pamagat. Gusto ko, ayusin mo sila ayon sa kulay ng pabalat. Mula sa pinakamaliwanag hanggang sa pinakamadilim." Libu-libong libro, isang imposibleng gawain. Inaasahan niyang magrereklamo ito, aayaw o iiyak. Ngunit tumangulang si Sinag. "Masusunod po, Ginoo." Buong araw, hindi lumabas si Sinag sa silid-aklatan.
Nang sumilip si Ulan, nakita niya itong nakatungtong sa isang hagdanan. Pawis na pawis, ngunit sistematikong inaayos ang mga libro. May maliit na ngiti pa sa kanyang mga labi na para bang isang laro lang ang lahat. Kinabukasan, hindi pa rin ito sumusuko. Kaya nag-isip siya ng panibagong pagsubok. Magluto ka ng hapunan, sabi niya. Gusto kong lutuin mo ang paborito kong ulam noong bata pa ako, adobong puti. Sige po, nasaan po ang recipe? Tanong ni Sinag. Isang nangisi ang gumuhit sa labi ni Ulan. Walang resipe, hulaan mo. At ayokong makakita ng kahit isang patak ng toyo sa lalamunan ko. Muli, tumangulang ito at nagtungo sa kusina. Inasahan ni Ulan na isang sunog o di kaya'y isang walang lasa na pagkain ang ihahain nito. Ngunit ng gabing iyon, ang amoy na nagmumula sa kusina ay pamilyar at nakakagutom. Ang adobong puti na inihain sa kanya ay halos eksakto sa luto ng kanyang yumaong ina. Nagulat siya. Paano? Hindi niya napigilang itanong. Nagtanong-tanong po ako sa mga matatandang kasambahay. At nilaro ko po sa isip ko ang lasa base sa mga kwento nila. Simpleng sagot ni Sinag. Hindi kumain si Ulan. Tumayo siya at umalis. Ang bawat tagumpay ng babaeng ito ay isang kabiguan para sa kanya. Ang bawat sinag ng liwanag na dala nito ay mas lalong nagpapaalala sa kanya ng sarili niyang kadiliman. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang isang tunog ng nababasag na salamin mula sa sala. Mabilis siyang pumasok. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa harap ng isang mesita, namumutla. Sa sahig ay mga piraso ng basag na picture frame at sa gitna nito, nakaharap sa kanya, ay ang nakangiting mukha ng kanyang yumaong nobya, si Amara. Isang pulang ulap ang bumalot sa paningin ni Ulan. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi na kanyang kinikimkim sa loob ng 2 taon ay sumabog. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nanginginig na pinulot ni Sinag ang larawan. Pasensya na po. Naglilinis lang ako. Hindi ko sinasadya. Huwag mong hawakan yan. Sigaw muli ni Ulan. Hinablot ang larawan mula sa kamay nito. Ang pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdulot ng kuryenteng gumulat sa kanilang dalawa. Wala kang karapatan na hawakan kahit ang alaala niya. Ang kanyang isip ay bumalik sa gabing iyon. Ang ulan na humahampas sa bintana ng kotse. Ang galit sa boses ni Amara. Ang sarili niyang sigaw. Ang biglaang pag-ikot ng manibela. Ang nakabibinging tunog ng pagbangga. Ang dugo. Nanginig ang buong katawan ni Ulan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Wala kang alam sa sakit. Inaasahan niyang matatakot si Sinag. Inaasahan niyang tatakbo ito palayo. Ngunit sa halip, nakita niya ang awa sa mga mata nito. At pagkatapos, ang awa ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Huminga ito ng malalim. Tama po kayo. Hindi ko alam ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado na ngayon. Pero ang sakit na yan, hindi po nagbibigay sa inyo ng karapatan na manakit ng ibang tao. Natigilan si Ulan. Walang sino man ang nangahas na kausapin siya ng ganoon. Walang sino man. Tinitigan niya ang babae sa harap niya. Isang tindera ng isda mula sa palengke. At sa unang pagkakataon, hindi lang isang istorbo ang nakita niya. Nakita niya ang isang lakas na hindi niya maintindihan. Hindi na siya nakapagsalita. Tumalikod si Sinag at nagsimulang maingat na pulutin ang mga bubog. Naiwan si Ulan na nakatayo. Hawak-hawak ang larawan ni Amara. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas dahil sa galit at pagkalito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ulan sa kanyang kama. Ang mga salita ni Sinag
ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita niya lang ay ang mga mata nitong puno ng awa at tapang. At pagkatapos, dumating ang pamilyar na bangungot, ang madilim na kalsada, ang malakas na ulan, ang sigawan, ang pagbangga, ang katahimikan. Amara, napabalikwas siya ng bangon, humihingal at basang-basa ng pawis. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw ng isang taong nakakulong pa rin sa mga tinik ng nakaraan. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng gabing iyon. Ang sigaw na naririnig ni Sinag mula sa silid ni Ulan ay tila nag-iwan ng isang permanenteng bakas sa katahimikan ng hasyenda. Hindi na niya ito tinanong tungkol doon. Naramdaman niyang may mga pinto sa puso ng lalaki na hindi pa siya handang buksan. Ngunit may nagbago. Hindi na siya binibigyan ni Ulan ng mga imposibleng utos. Madalas ay hindi na lang siya nito pinapansin, na para kay Sinag ay isang malaking pag-unlad kumpara sa hayagang pagkasuklam. Ngunit kung minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang pinaghalong pag-uusisa at pag-iingat. Isang hapon, hindi niya ito mahanap sa silid-aklatan o sa kwarto nito. Sa payo ng isang kasambahay, naglakas loob siyang magtungo sa likurang bahagi ng mansyon, kung saan naroon ang isang hardin na matagal nang napabayaan. At doon niya natagpuan si Ulan. Nakaupo ito sa isang luma at kinakalawang na bangkong bakal, nakatingin sa isang fountain na matagal nang natuyo. Ang mga ligaw na damo ay halos umabot na sa kanyang tuhod, at ang mga baging ay gumagapang sa mga estatwang anghel na tila ba kinukuha silang pabalik sa lupa. Ito ay isang lugar ng kagandahang dahan-dahang nilalamon ng kalungkutan, isang perpektong paglalarawan para sa lalaking nasa harap niya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng sinag ng papalubog na araw, hindi isang halimaw ang nakita ni Sinag. Nakita niya ang isang lalaking nalulunod sa sarili niyang pighati. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay maingat, na para bang ayaw niyang sirain ang isang napakasensitibong sandali. Hindi lumingon si Ulan, ngunit alam niyang naramdaman nito ang kanyang presensya. "Anong ginagawa mo rito?" tanong nito. Ang boses ay pagod at walang bakas ng galit na nakasanayan na niya. "Hinahanap ko po kayo," sagot ni Sinag. Tumayo siya sa tabi ng bangko. "Akala ko po ay kailangan ninyo ng kape." Isang palusot, ngunit iyon ang unang pumasok sa isip niya. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa labi ni Ulan. Isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi ako nagkakape." Natahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay. "Maganda po sana ang hardin na ito," sabi ni Sinag. Sinusubukang punan ang katahimikan. "Maganda nga ito. Dati?" sagot ni Ulan. Ang tingin ay nasa malayo pa rin. Puno ito ng mga puting rosas. Paborito niya. Hindi na kailangang itanong ni Sinag kung sino ang tinutukoy nitong siya. Ang anino ni Amara ay laging naroon, kahit hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sinag ang isang matinding kirot ng awa para kay Ulan. Isang marupok na kapayapaan ang namagitan sa kanila. Isang maliit na sinulid ng pagkakaunawaan. Ngunit ang sinulid ay biglang naputol sa tunog ng matinis na takong na pumipihit sa mga batong nakalatag sa daan. "Ulan, darling." Isang babaeng napakaganda ang lumitaw mula sa likod ng mga halaman. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat at itim na buhok. Ang kanyang mukha ay perpektong na makiladyan at ang kanyang mamnang ngiti ay matamis. Ngunit ang kanyang mga mata, mayroong lamig doon. Agad na nanigas ang katawan ni Ulan
Nang marinig ang boses na yon, ang bahagyang pagre-relax sa kanyang mga balikat ay nawala. Napalitan ng pamilyar na tensyon. Ang babae ay hindi man lang tumingin kay Sinag. Dumiretso ito kay Ulan, yumuko, at hinalikan ito sa pisngi na para bang pag-aari niya ito. "I've missed you so much. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na uuwi ka pala galing sa kung saan?" "Dalisay," sabi ni Ulan. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Anong ginagawa mo rito?" Sa wakas, napansin ni Dalisay si Sinag. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at may bahid ng pangmamaliit sa simpleng duster at tsinelas ni Sinag. "At sino naman ito? Bago niyong hardinera?" Bago pa makasagot si Sinag, si Ulan na ang nagsalita. "Siya si Sinag Valerio, ang bago kong personal assistant." Ang nangiti ni Dalisay ay bahagyang nawala. "Oh, is that so?" Lumapit siya kay Sinag. Iniikutan ito na parang isang mamahaling hiyas na sinusuri kung may depekto. "Well, nice to meet you. Sinag, ako si Dalisay Sandoval. Ate ako ni Amara." Ang pangalan ay tumama kay Sinag na parang sampal. Ate ng yumaong nobya. Kaya pala ganun na lang ang pag-angkin niya kay Ulan. Nang gabing iyon, iginiit ni Dalisay na manatili para sa hapunan. Ang hapagkainan, na karaniwang tahimik, ay napuno ng kanyang boses. "Naaalala mo ba, Ulan? Dito sa pwestong to laging umuupo si Amara," sabi ni Dalisay. Itinuturo ang bakanting silya sa pagitan nila. "At itong sinigang, paborito niya to. Pero syempre, mas masarap ang luto niya." Paulit-ulit, bawat kwento, bawat pagkain, bawat bagay sa silid na yon ay kanyang ikinakabit kay Amara. Bawat salita ay isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Ulan. Nakikita ni Sinag ang pagtiim ng panga nito, ang pagkuyom ng kamao nito sa ilalim ng mesa. Si Sinag naman ay parang hangin lang. Isang estrangherong napadpad sa isang hapunan ng mga multo. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad si Sinag sa pasilyo, pabalik sa kanyang silid, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Si Dalisay. "Sandali," sabi nito. Ang boses ay hindi na matamis tulad ng kanina. Humarap si Sinag. "Bakit po, Ma'am Dalisay?" "Gusto ko lang maging malinaw ang lahat," sabi ni Dalisay. Lumapit ito hanggang sa halos 1 pulgada na lang ang pagitan nila. Ang kanyang pabango ay mamahalin, ngunit nakakasakal. "Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Pero kung iniisip mong mapapalitan mo ang kapatid ko sa puso ni Ulan o sa yaman ng pamilyang ito, nagkakamali ka. Trabaho lang po ito," mahinang sagot ni Sinag. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. "Trabaho? Pakiusap. Alam nating pareho kung anong klaseng trabaho ang hinahanap ng mga katulad mo." Ang mga salita ay tumama, ngunit pinilit ni Sinag na huwag ipakita na nasaktan siya. Tinitigan siya ni Dalisay. Ang mga mata ay parang matalim na yelo. "Isang payo lang," bulong nito. Ang boses ay puno ng lason. "Umalis ka na habang may panahon pa, bago ka rin lamunin ng kadiliman niya." Hahakbang na sana palayo si Sinag, ngunit hinawakan ni Dalisay ang kanyang braso. Mahigpit. "Hindi mo siya kilala." Dagdag pa nito, ang boses ay halos hindi na marinig. "Ang lalaking pinagsisilbihan mo, isa siyang mamamatay tao." Binitawan ni Dalisay ang kanyang braso at naglakad palayo na parang walang nangyari. Ang mga takong ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naiwan si Sinag na nakatayo, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Dalisay ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Isang aninong biglang bumalot sa kaunting liwanag na nagsisimula palang sumilay sa Hacienda del Silencio. Mamamatay tao. Mamamatay tao.
Ang salitang iyon na binitiwan ni Dalisay na parang lason ay hindi umalis sa isipan ni Ulan. Iyon din ang salitang isinusuumpa niya sa kanyang sarili tuwing hating gabi, sa mga oras na ang katahimikan ng hasyenda ay nagiging isang kulungan para sa kanyang mga nagsisigawang alaala. Ang pagbisita ni Dalisay ay parang pagbubukas muli ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga kwento tungkol kay Amara, lahat ay mga paalala ng kanyang kasalanan. Siya ang may kasalanan. Siya ang nagmaneho. Siya ang nagalit. Ang mga kamay niya ang nakahawak sa manibela nang mawala ang lahat. Pagkatapos umalis ni Dalisay, nagkulong si Ulan sa kanyang silid. Isang pamilyar na ginaw ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga buto. Isang ginaw na hindi kayang pawiin ng kahit gaano kakapal na kumot. Ito ay ginaw na nagmumula sa loob. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ang bawat anino sa kanyang silid ay nag-aanyong multo. Ang bawat ugong ng hangin sa labas ay parang boses ni Amara. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ginoo, Ulan. Ang boses ni Sinag. Ang boses ng babaeng hindi dapat naroroon. Ang boses ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. At dahil doon, kinasuklaman niya ito. Lumabas ka! Sigaw niya ang kanyang boses ay paos at basag. Iwanan mo kong mag-isa. Hindi ito sumagot. Ngunit narinig niya ang marahang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Ginoo, mukhang hindi po kayo maganda. Sinabi kong umalis ka. Tinangka niyang tumayo para harapin ito, para itaboy palabas. Ngunit ang kanyang katawan ay nagtaksil sa kanya. Isang matinding pagkahilo ang tumama sa kanya. Ang buong silid ay umikot na parang trumpo. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang pag-aalalang mga braso ni Sinag na sumalo sa kanya. Iyon na ang huli niyang natandaan. Ang mga sumunod na sandali ay isang magulong panaginip. Mga pira-pirasong imahe at pakiramdam. Isang basang tela sa kanyang nag-aapoy na noo. Malamig. Nakakaginhawa. Isang kutsara sa kanyang mga labi. Isang mainit na sabaw. Lugaw na may amoy ng luya. Mapait ang kanyang panlasa, ngunit ipinilit nitong isubo sa kanya. Mga mahihinang bulong. Kailangan niyo pong uminom ng gamot. Konti pa po. Lalakas din po kayo. Paulit-ulit niyang sinusubukang itaboy ito. Huwag, umalis ka na. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang lakas. Parang mga dahong tuyo na tinatangay ng hangin. At ang babae ay hindi umalis. Nanatili ito. Isang matatag na presensya sa gitna ng kanyang lagnat at bangungot. Sa isang pagkakataon, muli siyang dinalaw ng pinakamasamang alaala. Ang ulan, ang madulas na kalsada, ang sigawan, ang salpukan, ang nakabibinging katahimikan, ang lamig. Nararamdaman niya ang lamig na yon, ang pag-iisa sa wasak na sasakyan. Amara, patawarin mo ko. Ungulol niya sa kanyang pagtulog. Bigla, may naramdaman siyang init. Isang kamay, isang mainit na kamay, ang humawak sa kanya. Mahigpit. Isang angkla sa gitna ng kanyang personal na impyerno. Hindi niya alam kung kaninong kamay iyon. Ngunit kumapit siya dito na parang isang taong nalulunod. Huwag kang umalis. Bulong niya, hindi sa multo ng nakaraan, kundi sa init ng kasalukuyan. Huwag mo kong iwan. Nang sa wakas ay magising siya, payapa na ang lahat. Wala na ang lagnat. Wala na ang panginginig. Ang tanging naroon ay ang malambot na liwanag ng umaga na pumapasok sa siwang ng kurtina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At ang una niyang nakita ay si Sinag. Nakatulog ito
sa isang silyang inilapit nito sa kanyang kama. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, malapit sa kanyang mga paa. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may bakas ng pagod sa kanyang mukha kahit sa kanyang pagtulog. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang pisngi, nagbibigay buhay sa kanyang kulay kayumangging balat. Tahimik, payapa. Pinanood siya ni Ulan. Pinanood niya ang marahang pagtaas at pagbaba ng kanyang mga balikat sa bawat paghinga. Ang babaeng ito, na pilit niyang itinataboy, ay ang tanging nanatili sa kanyang tabi nang siya'y nasa pinakamahina niyang kalagayan. Hindi niya ito inutusan, hindi niya ito pinakiusapan, ngunit nanatili ito. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Ulan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, na halos nakalimutan na niya kung ano ang tawag dito. Pasasalamat? Paghanga? Hindi niya alam, ngunit ito ay mainit at nakakatakot. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. Gusto niyang hawakan ang kanyang mukha. Gusto niyang alisin ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang mga mata. Gusto niyang bigla, ang imahe ng aksidente ay bumalik sa kanyang isipan. Ang basag na salamin, ang dugo sa kanyang mga kamay. Mabilis niyang ibinawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Napatingin siya sa sarili niyang mga palad, kalahating inaasahan na makikita pa rin ang mantsa ng nakaraan. Hindi ko to deserve, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kabaitan nito, ang pag-aalaga nito, hindi niya deserve ang kahit anong sinag ng pag-asa. Pagkatapos ng gabing dinalaw ng lagnat si Ulan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa hasyenda. Hindi na ito ang katahimikang nakakabingi at puno ng lamig. Ito ay isang katahimikang maingat. Tila ba ang lahat ay naglalakad sa ibabaw ng napakanipis na salamin, takot na mabasag anuman ang namumuong pagbabago. Halos hindi na nagkukulong si Ulan sa kanyang madilim na silid. Madalas niya itong nakikita sa balkonahe, nagbabasa ng libro, o di kaya'y tahimik na nakatingin sa malayo. Hindi na siya nito sinusungitan, ngunit mayroon pa ring distansya sa pagitan nila. Isang pader na hindi pa rin kayang tibagin ni Sinag. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa paso malapit sa sala, nilapitan siya nito. "Sumama ka sa akin," sabi ni Ulan. Hindi ito isang utos na gaya ng dati at hindi rin isang pakiusap. Ito ay isang simpleng pahayag. Nagulat si Sinag. "Saan po tayo pupunta, Gino?" Hindi ito sumagot. Nagsimula lang itong maglakad patungo sa likurang bahagi ng mansyon, kaya wala siyang nagawa kundi sumunod. Dinala siya nito sa napabayaang hardin kung saan niya ito unang nakitang mag-isa. "Gusto kong ipakita sa iyo ang lugar na to nung hindi pa ito ganito," sabi ni Ulan. Ang boses ay mahina. Itinuro nito ang mga tuyot na sanga na gumagapang sa isang pader na bato. Dati, puno yan ng mga puting rosas para sa kadalisayan o para sa pag-alala. Tila ba kinakausap nito ang sarili kaysa sa kanya. At yung mga yun, itinuro nito ang isang kumpol ng mga ligaw na halaman. Lavender dapat yan, para sa kapayapaan ng loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nakakatawa, di ba? Habang nagsasalita ito, nakikita ni Sinag ang hardin hindi bilang isang lugar ng kamatayan, kundi bilang isang lugar na puno ng mga alaala. Bawat halaman, bawat sulok ay may kwento. At lahat ng kwento ay konektado sa isang babaeng hindi na niya makikilala. Biglang pumatak ang isang butil ng ulan sa kanyang braso. Sinundan pa ng isa at isa pa. Maya-maya, ang dating ambon ay naging isang banayad, ngunit tuloy-tuloy na ulan ng tag-araw. Agad na sumilong si Ulan sa isang maliit at lulumuting gazebo. "Halika na, baka magkasakit ka pa," tawag nito sa kakanya. Ngunit para kay Sinag,
Ang ulan ay hindi isang kaaway. Ito ay isang biyaya. Sa palengke, ang ulan ay nangangahulugang ginhawa mula sa matinding init. Ito ay nangangahulugang buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang mukha sa langit, at dinama ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat. Ngumiti siya, isang tunay at malayang ngiti. Nagsimula siyang umikot-ikot na parang bata. Ang kanyang mga braso ay nakadipa. Niyayakap ang buhos ng langit. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Ulan na nakatayo sa gilid ng gazebo, nakatingin sa kanya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay halatang halata. At sa isang saglit, sa gitna ng kulay abong paligid, nakita ni Sinag ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng paghanga. Isang maliit, halos hindi mapansing pangiti sa gilid ng labi nito. Napatigil si Sinag sa pag-ikot, bahagyang nahiya. Ngunit sa halip na pagalitan siya, dahan-dahang lumabas si Ulan mula sa kanyang kanlungan. Naglakad ito sa gitna ng ulan, palapit sa kanya. Ang damit nito ay unti-unting nababasa. Ang buhok nito ay nagsisimulang tumulo. Sinag! Bulong nito nang makalapit. Itinaas nito ang kanyang kamay, isang paanyaya. Nag-alinlangan si Sinag, ngunit may kung anong pang-akit sa mga mata nito na nagtulak sa kanya na abutin ng kamay na yon. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hinila siya nito nang marahan palapit sa kanya. Ang isang kamay ay nasa kanyang baywang. Ang isa ay hawak ang kanyang kamay. At doon, sa gitna ng napabayaang hardin, sa ilalim ng buhos ng ulan, nagsimula silang sumayaw. Walang musika. Tanging ang ritmo ng pagpatak ng ulan sa mga dahon at sa lupa ang kanilang gabay. Dahan-dahan. Isang hakbang, dalawa. Paikot. Ang mga mata nila ay hindi naghihiwalay. Ang mundo sa paligid nila, ang hasyenda, ang nakaraan, ang sakit, ay unti-unting naglaho. Ang natira na lang ay silang dalawa, ang ulan, at ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagsasabayan. Ngumiti si Sinag, at sa pagkakataong ito, ngumiti pabalik si Ulan. Isang tunay na ngiti, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at pansamantalang bumura sa lahat ng lungkot na nakaguhit doon. Ang sandaling iyon ay perpekto, ngunit ang mga perpektong sandali ay sadyang marupok. Habang nakatingin si Ulan sa kanyang mga matang nagningning sa tuwa, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ang ngangiti ay naglaho. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng pamilyar na sakit. Tila ba sa isang iglap, hindi na sisinag ang kanyang nakikita, kundi isang multo mula sa nakaraan. Bigla, marahas ngunit hindi masakit, marahan siyang itinulak nito palayo. Ang init ng kanilang mga katawan ay naputol. Bumalik ang lamig. Hindi! Bulong ni Ulan. Umiling-iling na para bang ginigising ang sarili mula sa isang magandang panaginip. Ulan, anong problema? Tanong ni Sinag. Ang puso niya ay biglang bumigat. Hindi siya nito tiningnan. Nakatingin ito sa kawalan, sa isang lugar na siya lang ang nakakakita. Mahilig si Amara na sumayaw sa ulan. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Sinag na parang isang punyal na gawa sa yelo. Ang lahat ng kilig, lahat ng init, lahat ng pag-asa na kanyang naramdaman, ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang naglaho na parang bula. Ako ay isang kapalit, isang anino, isang pamuno sa puwang na iniwan ng iba. Mabilis na tumalikod si Ulan at naglakad pabalik sa mansyon. Iniwan si Sinag na nakatayo mag-isa sa gitna ng ulan, na ngayon ay parang napakalamig na. Ngunit hindi sila ang tanging nakasaksi sa sandaling iyon. Mula sa bintana, sa ikalawang palapag ng mansyon, nakatayo sa dilim si Dalisay. Pinanood niya ang lahat, ang sayaw, ang ngiti, ang biglaang paglayo.
At habang pinapanood niya si Sinag na naiwang nag-iisa at nasasaktan sa hardin, ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa galit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Isang mapanganib na apoy ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Ang lamig. Hindi ang lamig ng ulan na bumasa sa kanyang damit ang nararamdaman ni Ulan, kundi ang lamig na iniwan ng pagkawala ni Sinag sa hardin. Habang mabilis siyang naglalakad, pabalik sa mansyon, basang-basa at nanginginig. Hindi ang alaala ni Amara ang humahabol sa kanya, kundi ang itsura ng nasaktang mukha ni Sinag. Ang sakit sa mga mata nito. Ang biglaang pagkawala ng liwanag doon na para bang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. At siya ang hangin na yon. Siya ang pumatay sa liwanag. Pumasok siya sa kanyang silid at isinandal ang likod sa nakasarang pinto. Napapikit siya ng mariin. Isang hangal. Isa siyang duwag. Isang malaking hangal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakaramdam siya ng isang bagay na malapit sa kaligayahan. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Ang bigat sa kanyang dibdib ay gumaan, kahit sa ilang saglit lang. At sa takot, sa matinding takot, na baka masanay siya sa pakiramdam na yon, winasak niya ito. Sinadya niyang wasakin ito. Ginamit niya ang pangalan ni Amara na parang isang kalasag, isang sandata, para itaboy ang nag-iisang tao na nagawang abutin ang totoong siya sa likod ng lahat ng pader na kanyang itinayo. Ngunit ngayon, ang kalasag na yon ay parang napakabigat. Ang pangalan ni Amara, na dati niyang binubulong na parang isang dasal, ngayon ay parang isang sumpa sa kanyang mga labi. Dahil hindi si Amara ang nasaktan niya, si Sinag, ang babaeng may pangalan ng araw na walang takot sumayaw sa gitna ng kanyang ulan. Isang nakakabinging kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Paano kung umalis na siya? Paano kung ang mga salitang binitiwan niya ay ang huling patak na nagpaapaw sa bus? Paano kung sa wakas ay napagod na ito sa kanya, sa kanyang kadiliman, sa kanyang mga multo? Ang ideya ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang tiyan. Ang katahimikan ng hasyenda ay biglang naging nakakatakot. Ang pag-iisa na dati niyang hinahanap-hanap ay naging isang parusa. Hindi na siya nakapag-isip. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid. Hindi na inalintana ang kanyang basang damit. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman kung naroon pa ito. Tinungo niya ang pasilyo kung nasaan ang silid para sa mga katulong. Ang pinto sa kwarto ni Sinag ay bahagyang nakaawang. Dahan-dahan niya itong itinulak. At doon, ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakatayo si Sinag sa gitna ng maliit na silid. Nakatalikod sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang kama ay isang maliit at luma ng bagnayari sa tela. Nakalatag sa tabi nito ang iilan niyang damit, mga simpleng duster at t-shirt na maingat niyang tinitiklop. Aalis na siya. Isang matinding panik ang gumapang sa lalamunan ni Ulan. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang babaeng ito, na ilang linggo pa lang niyang kilala, ay naging isang bagay na hindi niya kayang mawala. Hindi niya pa ito naiintindihan, ngunit iyon ang katotohanan. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas garalgal kaysa sa kanyang inaasahan. Nagulat si Sinag. Mabilis itong lumingon. At nang makita siya, isang malamig na maskara ang bumalot sa mukha nito. Wala na ang init. Wala na ang awa. Tanging isang formal at malayong tingin. Nagliligpit, Ginoo. Sagot nito, ipinagpatuloy ang pagtutupi ng isang damit. Bakit? Tanong ni Ulan. Humakbang siya papasok sa silid. Hindi ito tumingin sa kanya. Dahil tapos na po ako rito. Hindi ka tapos. Giit niya. Sa wakas,
Humarap ito sa kanya at sa mga mata nito ay may apoy. Isang apoy ng nasaktang pride. Tapos na po ako. Tapos na akong maging anino. Tapos na akong maging pamalit. Hindi po iyon kasama sa pinirmahan kong kontrata. Lumapit pa si Ulan. Sinag, patawad. Para saan? Putol nito sa kanya. Para sa pagsasayaw sa ulan? O para sa paalala na hindi ako ang dapat nakasayaw ninyo? Huwag po kayong mag-alala. Malinaw na po sa akin. Ang bawat salita nito ay isang sampal. At lahat ay nararapat sa kanya. Mali ka, sabi niya. Ang boses ay desperado na. Mali ang iniisip mo. Isang tawang walang saya ang kumawala kay Sinag. Talaga po? Kung ganoon, ano po ang tama? Na kapag ngumingiti kayo sa akin, ibang tao ang nakikita ninyo. Na kapag hinahawakan ninyo ako, balat ng iba ang nararamdaman ninyo. Ayoko po ng ganoon, Ginoo. May pangalan ako. At doon, sa gitna ng maliit na silid, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana, isinigaw nito ang mga salitang gigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Hindi ako siya. Ako si Sinag. Ang kanyang sigaw ay puno ng sakit, ng pagod, ng paggigiit ng sarili niyang pagkatao. At sa sigaw na yon, lahat ng depensa ni Ulan ay bumagsak. Lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ito, ang nanginginig nitong mga balikat, ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata, ang tapang sa kanyang mukha. Hindi niya nakikita si Amara. Hindi niya nakikita ang isang multo. Ang nakikita niya ay si Sinag, ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang babaeng hindi natakot sa kanya, ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo, kahit napilit niya itong itinataboy. Alam ko, bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Lumapit siya hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga katawan. Ang amoy ng ulan at bulaklak mula kay Sinag ay bumalot sa kanya. Alam ko, ulit niya, mas malakas ngayon. Iyan nga ang problema. Bago pa man makapag-react si Sinag, bago pa man maintindihan nito ang kahulugan ng kanyang mga salita, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat gawin, ngunit isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Hinawakan niya ang batok nito, isiniksik ang kanyang mga daliri sa mamasa-masa nitong buhok at sinalubong ang kanyang mga labi. Ang halik ay nagsimula sa desperasyon, isang marahas, gutom na pag-angkin. Ito ang halik ng isang taong nalulunod na sa wakas ay nakahanap ng hangin. Naramdaman niya ang pagpupumiglas ni Sinag sa simula. Ang mga kamay nito ay tumutulak sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya bumitaw. At pagkatapos, may nagbago. Ang kanyang galit at desperasyon ay natunaw, napalitan ng isang damdaming mas malalim, mas matindi. Pagnanasa, pangungulila. Ang kanyang mga labi ay lumambot. Ang halik ay naging marahan, nagtatanong, sumasamba. Naramdaman niyang huminto sa pagtulak si Sinag. Ang mga kamay nito ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang mga balikat, kumapit doon. Tumugon ito sa kanyang halik. Sa sandaling iyon, wala nang nakaraan, wala nang Amara, wala nang kasalanan. Tanging si Sinag lang, ang lasa niya, ang init niya, ang paraan kung paano ang kanyang katawan ay perpektong umaangkop sa kanya. Ito ay isang pagbabalik-bahay na hindi niya alam na kanyang hinahanap. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, ang magic ay nawala. Bumitaw si Ulan, humihingal. Tinitigan niya si Sinag. Ang mga labi nito ay namumula. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat at pag-asa, at ang pag-asang yon ang gumising sa lahat ng demonyo sa kanyang isipan. Ano ang ginawa niya? Pinakawalan niya si Sinag na para bang ito'y nag-aapoy. Napaurong siya,
ng isang hakbang, pagkatapos isa pa. Ang init ng pagnanasa ay napalitan ng nagyayelong takot. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkagimbal. Tiningnan niya si Sinag, hindi na bilang isang babaeng kanyang hinahalikan, kundi bilang isang kasalanang kanyang ginawa. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palayo. Palayo sa silid na yon, palayo sa babaeng yon, palayo sa nararamdaman niya. Iniwan niya si Sinag na nakatayo mag-isa. Ang mga daliri ay nakahawak sa sariling mga labi. Ang puso ay nagwawala sa pagitan ng matamis na pangako ng halik at ng masakit na katotohanan ng kanyang pagtalikod. Ang halik. 2 araw na ang lumipas, ngunit ang pakiramdam ng mga labi ni Ulan sa kanya ay nananatili pa rin. Isang multo, isang alaala, isang pangako, at isang tanong. Hindi na muling tinangka ni Sinag na umalis. Paano siya aalis? Ang halik na yon ay isang kadenang hindi nakikita na itinali siya sa lugar na yon. Sa lalaking yon, ito ay isang pag-amin na walang salita. Isang pagpapatunay na ang kanyang nararamdaman ay hindi isang panig lamang. Ngunit pagkatapos ng halik dumating ang pagtakas. Mula noon, hindi na muling nagpakita sa kanya si Ulan. Nagkukulong itong muli sa silid-aklatan at kung magkasalubong man sila sa pasilyo, mabilis itong umiiwas ng tingin na para bang si Sinag ang multong dapat katakutan. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa kaysa sa mga nauna nitong pang-iinsulto. Ang init ay napalitan ng lamig. Ang pag-asa ay napalitan ng nakakabinging pagkalito. Isang umaga, habang tumutulong siya sa kusina, nilapitan siya ng isa sa mga mas batang kasambahay, si Lita. May hawak itong dyaryo at ang mukha nito ay puno ng awa. "Ate Sinag," sabi ni Lita, iniaabot ang tabloid. "Nakita ko lang po, huwag niyo na lang po sanang dibdibin." Nagtatakang kinuha ni Sinag ang dyaryo at sa front page, sa ilalim ng isang malaking larawan niya, na malinaw na kuha nang hindi niya alam habang siya'y nasa hardin, ay isang titulong tumusok sa kanyang puso. Nangangarap na Cinderella o nag-aabang na gold digger? Ang misteryosang babae sa buhay ng nagdadalamhating Montenegro heir. Nabitawan ni Sinag ang dyaryo na para bang ito'y nag-aapoy. Ang kanyang mukha ay biglang namula at isang matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya. Binasa niya ang ilang bahagi ng artikulo. Tindera ng isda. Galing sa wala. Isang oportunista. Ang bawat salita ay isang bato na ibinabato sa kanyang pagkatao. Sino? Sino ang gumawa nito? Nanginginig niyang tanong. Bago pa man makasagot si Lita, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa pintuan ng kusina. "Kawawang nilalang," sabi ni Doña Luz Viminda. Dahan-dahang lumapit habang nakatungkod. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa dyaryo. Sa mundo natin, Sinag, kapag ang isang maya ay lumipad na kasama ng isang agila, laging may mga buwitreng mag-aabang. Kinuha ng matanda ang dyaryo, tiniklop ito at itinapon sa basurahan. Huwag mong hayaang sirain ng mga salitang walang mukha ang iyong pagkatao. Alam ko kung sino ka. At iyon ang mahalaga. Ang mga salita ng Donya ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit ang lason ng kahihiyan ay naipasok na. Ngayon, naiintindihan na niya ang bawat tingin ng ibang kasambahay, ang bawat bulungan. Nang hapong iyon, habang nag-iisa siyang nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera sa sala, muli siyang nilapitan ng anino. "Nakakalungkot ang nangyari sa'yo. Hindi ba?" Si Dalisay. Nakatayo ito sa likod niya. Ang boses ay puno ng pekeng simpatsya. "Hindi ko alam kung bakit may mga taong kayang gawin yan." Pagpapatuloy nito. "Pero siguro, ito ay isang babala." Humarap si Sinag. "Babala po para saan?" Ngumiti si Dalisay.
Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para sa'yo. Para lumayo ka na bago pa mahuli ang lahat. Ginagawa ko to para protektahan ka. May kinuha si Dalisay mula sa kanyang mamahaling Hermes bag. Isang brown envelope. Inilabas nito ang isang dokumento at iniabot kay Sinag. Basahin mo. Nag-aalangang kinuha ni Sinag ang papel. Mukha itong opisyal. May letterhead ng pulisya. Ito ay isang bahagi ng investigasyon sa aksidente. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga nakatype na salita hanggang sa isang partikular na pangungusap ang tumalon sa kanya. Ayon sa pagsusuri, sa skid marks at sa posisyon ng manibela, lumalabas na nagkaroon ng biglaang pagkawala ng kontrol sa manibela ang driver. Si Ginoong Ulan Montenegro, ilang segundo bago ang salpukan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Sinag. Nag-angat siya ng tingin kay Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakikita mo na? Bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay parang isang ahas. Hindi ito simpleng aksidente. Siya ang may kasalanan. Siya ang pumatay sa kapatid ko. Inilapit pa nito ang mukha. At sa pamangkin ko. 1,000 tanong ang namuo sa isip ni Sinag. Ang mga bangungot ni Ulan, ang kanyang galit, ang kanyang sakit, ang kanyang pag-iwas. Bigla, lahat ay tila nagkaroon ng isang madilim at nakakatakot na kahulugan. Hindi ako naniniwala, sabi ni Sinag. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Kung ganoon, tanungin mo siya, hamon ni Dalisay. Tingnan natin kung itatanggi niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Sinag. Ang mga salita sa police report at ang mapanlinlang na mukha ni Dalisay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pinuntahan niya ang silid-aklatan. Naroon nga si Ulan, nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod. Ang eksena ay eksaktong katulad ng unang araw na sila'y nagkita. Ulan, tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon ito. Sa pagkakataong ito, hindi ito mukhang galit. Mukha itong pagod. At nang makita siya, isang bakas ng pagsisisi ang gumuhit sa mukha nito. Sinag, tungkol sa nangyari. May kailangan akong itanong. Putol niya. Hindi na niya kayang magpaligoy-ligoy pa. Hawak niya sa likod ang kopya ng report na ibinigay ni Dalisay. Totoo ba? Kumunot ang noo ni Ulan. Ang alin? Ang aksidente, sabi ni Sinag. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Totoo bang ikaw ang may kasalanan na nawalan ka ng kontrol sa manibela? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Tinitigan siya ni Ulan. Ang kanyang mga mata na minsan nang nagpakita ng kislap sa gitna ng ulan, ngayon ay isang madilim na dagat ng kalungkutan. Hindi ito umimik, hindi ito tumango, at higit sa lahat, hindi ito umiling. Ang kanyang pananahimik ay isang dagundong sa tainga ni Sinag. Ulan, sumagot ka. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag na. Sa wakas, nagsalita ito. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng isang pinal na kahulugan. May mga bagay sa mundong ito, Sinag, sabi nito. Ang tingin ay lumalagos sa kanya na mas mabuting hindi mo na malaman. Pagka sabi niyon, tinalikuran na naman siya nito. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nalilito. Durog na durog ang kanyang puso dahil ang kanyang pananahimik, ang kanyang mga salita ay isang pag-amin, isang kumpirmasyon. Ang lalaking kanyang hinahalikan, ang lalaking unti-unti niyang minamahal, ay ang mismong lalaking sinasabi ni Dalisay. At ang pundasyon ng tiwalang sinimulan niyang itayo ay gumuho lahat sa isang iglap. Ang pananahimik. Pinili ni Ulan ang pananahimik
dahil ito ang tanging parusa na alam niyang nararapat sa kanya. Ang bawat segundong hindi niya pagtanggi sa akusasyon sa mga mata ni Sinag ay isang paghagupit sa kanyang kaluluwa. Ang sakit at pagdududa sa mukha nito ay salamin ng sarili niyang pagkamuhi sa sarili. Oo, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Iyon ang katotohanan. Ngunit ang dahilan sa likod noon, ang sigawan, ang galit, ang mga salitang mas matalim pa sa bubog, iyon ang sikretong pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang sabihin ng buong katotohanan ay parang paghuhukay ng sarili niyang libingan. Mas madali nang akuin ang isang kasalanang simple kaysa aminin ang isang katotohanang komplikado at mas masakit. Ngunit ang pananahimik ay may kapalit. Kinabukasan, naramdaman niya ang pagbabago. Si Sinag ay naging isang anino. Ginagawa nito ang kanyang mga tungkulin nang walang imik, nang walang nangiti. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Para siyang isang bulaklak na biglang nalanta. At ang bawat tingin niya rito ay isang patalim sa kanyang dibdib. Isang hapon, nakita niya ito sa may hardin. Hindi ito sumasayaw sa ilalim ng araw. Nakaupo lang ito sa isang bangko, nakatingin sa kawalan. Sa tabi nito ay ang luma nitong bag, ang parehong bag na nakita niya sa silid nito noong gabing iyon. Muling aalis, ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Ulan na pinal na. At sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang isipin ang hasyenda nang wala ito. Ang kadiliman ay magbabalik at sa pagkakataong ito, mas madilim pa kaysa dati. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang baliw. Isang ideyang makasarili. Ngunit ito na lang ang tanging paraan na naiisip niya. Nilapitan niya ito, hindi ito lumingon. Sinag, sabi niya. Ginoo, sagot nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Huwag kang umalis. Pakiusap niya. Sa wakas, lumingon ito. At sa mga mata nito, wala nang apoy. Tanging abo na lang. Bakit po ako mananatili? Para saan? Para pagsilbihan ang isang lalaking hindi ko na pinagkakatiwalaan. Manatili ka para sa akin. Isang tawang mapait ang kumawala sa mga labi nito. Para sa inyo? Ano po ako sa inyo, Ginoo? Isang katulong, isang anino, isang laruan. Ang bawat salita ay tumama. Dahil sa isang punto, lahat ng yun ay totoo. Hindi, sabi ni Ulan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya na kayang itago. Higit ka pa riyan. Hindi siya makapaniwala sa sarili niyang gagawin. Ngunit ang takot na mawala ito ay mas malakas kaysa sa kanyang pride, mas malakas kaysa sa kanyang rason. Sa harap ng nalalantang hardin, sa ilalim ng kulay kahel na langit, dahan-dahang lumuhod si Ulan sa isang tuhod sa harap ni Sinag Valerio. Napaawang ang bibig ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Anong ginagawa ninyo? Tumingala si Ulan. Hinubad ang lahat ng kanyang maskara. Ang tanging natira ay isang lalaking durog at desperado. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong isa akong halimaw sa paningin mo. Alam kong may mga bagay akong hindi kayang sabihin sa'yo. Hindi pa ngayon. Huminga siya ng malalim. Oo, nag-away kami ni Amara bago ang aksidente. Malaki ang kasalanan ko. Araw-araw, gabi-gabi, pinagdudusahan ko ang kasalanang iyon. Ito na ang pinakamalapit sa isang pag-amin na kaya niyang ibigay. Isang kalahating katotohanan, isang marupok na tulay sa pagitan ng kanyang mga kasinungalingan at ng pusong gusto niyang angkinin. Pero sa pagdating mo, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, nakaramdam ako ng pag-asa. Gusto kong maging mas mabuting tao, Sinag. Gusto kong subukang ayusin ang sarili ko para sa'yo.
Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na itim na kahon. Isang bagay na hindi niya binalak gamitin. Isang bagay na kinuha niya mula sa vault ng kanyang lola, kanina lang sa isang iglap ng kabaluan. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumislap. Pakasalan mo ko, Sinag. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng huni ng hangin. Nakatingin lang si Sinag sa singsing pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Nakita ni Ulan ang pagtatalo sa loob nito, ang duda laban sa pag-asa, ang isip laban sa puso. Hindi, hindi natin pwedeng gawin to. Bulong nito, umiiling. Hindi mo ko mahal. Ginagawa mo lang to dahil hindi ko kayang mawala ka. Putol niya. Marahil hindi pa ito pag-ibig na tulad ng nasa mga libro. Marahil ito ay desperasyon. Marahil ito ay pagiging makasarili. Pero ito ang totoo. Ikaw na lang ang meron ako. Ang kanyang pagiging tapat, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pag-amin. Ito ang bumasag sa huling depensa ni Sinag. Dahan-dahang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi mga luha ng isang pusong pagod na sa pagdududa. Isang pusong gustong maniwala na ang pag-ibig ay kayang maghilom ng lahat ng sugat, na ang kanyang pagmamahal ay sapat na para iligtas ang lalaking nasa harap niya. Dahan-dahan, tumango ito. Isang tango lang. Ngunit para kay Ulan, iyon ay isang buong mundo, isang pangalawang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot niya ang singsing sa daliri nito. Perpekto ang sukat. Nang tumayo siya, niyakap siya ni Sinag ng mahigpit. At sa yakap na yon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ulan na baka nga may pag-asa pa para sa kanya. Ngunit sa di kalayuan, mula sa bintana ng silid-aklatan, may isang aninong nakamasid. Narinig ni Dalisay ang balita tungkol sa proposal mula sa isang kasambahay na kanyang binabayaran. Mabilis siyang nagtungo sa hasyenda at nasaksihan niya ang eksena sa hardin. Ang proposal, ang pagtanggap, ang yakap, isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng pagkatalo. Ito ay ang ngiti ng isang manlalarong kalalabas lang ng kanyang pinakamalakas na alas. Gusto niyong magpakasal? Bulong niya sa sarili habang pinapanood ang dalawa na magkayakap. Sige, magaling. Bigyan natin sila ng isang engagement party na hindi nila malilimutan. Tumalikod siya mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang masamang plano. Ang laro, sabi niya sa katahimikan, ay ngayon palang magsisimula. Ang buong hasyenda ay nagliwanag na parang isang kahon ng alahas. Ang mga naglalakihang chandeliers sa Grand Ballroom ay kumikislap na parang mga bituin. Ang mga mesa ay napapalibutan ng mga puting rosas at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihan sa lungsod ng Pag-asa ay naroroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Ang kanilang mga alahas ay sumasayaw sa ilaw. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Sinag na parang isang manikang hindi sigurado kung paano gagalaw. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng puting bestida na pinili para sa kanya ni Doña Luz Viminda. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang maluwag na bun at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang manipis na kwintas na diamante. Regalo rin ng Donya. Sa kanyang daliri, ang engagement ring na bigay ni Ulan ay kumikinang. Isang palaging paalala ng baliw at biglaang desisyon na nagdala sa kanya sa gabing ito. Maganda ka, Hija. Bulong ni Doña Luz Viminda sa tabi niya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Ngumiti si Sinag
Ngunit ito ay isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng nagdaang linggo, pagkatapos ng proposal, sinubukan niyang yakapin ang kanyang bagong realidad. Si Ulan ay nagbago. Naging mas maalaga ito, mas bukas. May mga sandali na halos makalimutan na niya ang mga multo ng nakaraan. Halos. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng mga mapanuring mata, alta sosyedad, ang pagdududa ay bumalik. Ang bawat ngiti na ipinupukol sa kanya ay parang may kasamang tanong. Ang bawat bulungan ay parang isang panghuhusga. Sa tabi niya, si Ulan ay napakakisig sa kanyang itim na suit. Hawak nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Isang angkla sa gitna ng magulong dagat ng mga tao. Okay ka lang? Tanong nito. Ang boses ay mahina at para sa kanya lang. Tumango siya. Medyo nakakapanibago lang. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Ulan. Ang mahalaga, narito ka. Narito ako. Ang mga salitang yon ay dapat nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit isang malamig na anino ang biglang dumaan. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, papalapit sa kanila ay si Dalisay. Nakasuot ito ng isang itim na bestida na para bang siya ay nasa isang libing at hindi sa isang engagement party. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kalmadong kalungkutan na tila perpektong inensayo. Ang lahat ng mga bisita ay tumahimik at nagbigay daan sa kanya. Dalisay, anong ginagawa mo rito? Salubong ni Doña Luz Viminda, ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Ngumiti si Dalisay isang nganangiting puno ng pighati. Lola Luz Viminda, hindi po pwedeng hindi ako pumunta. Gabi ito ni Ulan. At kailangan kong magbigay ng aking basbas. Pumunta siya sa harap ni na Ulan at Sinag. Kinuha niya ang mga kamay nilang magkahawak. Ikinagagalak ko para sa inyo. Totoo yan. Tumingin siya kay Ulan. Alam kong ito ang gusto ni Amara para sa iyo, Ulan. Ang maging masaya ka. Tumingin siya kay Sinag at sa mga mata nito ay may kislap na nakapagpakilabot kay Sinag. At sa iyo, Sinag, sana alagaan mo siya. Isang musikero ang nagsimulang tumugtog ng isang malambing na kanta. Inanunsyo ng MC ang talumpati mula sa pamilya. Ibinigay ni Doña Luz Viminda ang kanyang maikli at taos-pusong mensahe. At pagkatapos, at ngayon, sabi ng MC, isang sorpresang mensahe mula sa isang taong laging magiging bahagi ng buhay ni Ginoong Ulan, Miss Dalisay Sandoval. Nagulat ang lahat, lalo na sina Ulan at Doña Luz Viminda. Bago pa sila makakilos, umakyat na si Dalisay sa maliit na entablado, hawak ang isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nandito ako ngayong gabi, hindi bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang isang saksi sa pag-ibig. Ang mga bisita ay naantig, mga bulungan ng awa ang narinig. Marami sa inyo ang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari sa kapatid ko, sa pamangkin ko. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Lagi nating naririnig ang salitang aksidente. Isang malungkot, hindi inaasahang pangyayari. Huminto siya, tila ba nag-iipon ng lakas. Pero paano kung meron tayong pagkakataong marinig ang katotohanan mula mismo sa kapatid ko? May inilabas siyang isang maliit na cellphone mula sa kanyang maliit na purse. Ikinonekta niya ito sa sound system. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ito ang huling voice recording na nakuha mula sa cellphone ni Amara. Isang alaala na dapat sana ay mananatiling pribado, pero sa tingin ko, para sa kapayapaan ng lahat, kailangan ninyong marinig. Pumindot siya. Sa simula, tanging ang tunog lang ng malakas na ulan at humaharurot na sasakyan ang maririnig.
Pagkatapos, isang boses ng babae, si Amra, puno ng galit. Hindi mo ko maintindihan, Ulan. Kailangan kong gawin to. At pagkatapos, ang boses ni Ulan, mas malakas, mas nakakatakot. Isang sigaw na puno ng pagkasuklam na hindi pa kailanman naririnig ni Sinag. Wala kang karapatang sirain ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito sa atin. Sa bata, ang boses ni Amara ay naputol ng isang mas malakas na sigaw ni Ulan. Manahimik ka. Kasunod noon ay ang nakakakilabot na tunog ng mga gulong na nawalan ng kontrol sa basang kalsada. Isang matinis na pag-iri, isang sigaw ng takot mula kay Amara. At pagkatapos, ang nakabibinging tunog ng pagbangga. Katahimikan. Ang recording ay natapos, ngunit ang alingaw-ngaw nito ay nanatili, gumagapang sa bawat sulok ng tahimik na ballroom. Nabitawan ni Sinag ang kamay ni Ulan. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang buong mundo niya ay umikot. Tumingin siya kay Ulan. Ang mukha nito ay walang kulay, parang isang estatwang gawa sa abo. Si Dalisay, na ngayon ay humahagulgol na, ay bumaba ng entablado. Dahan-dahan siyang lumapit at itinuro ang daliri niya kay Ulan na nakatayo pa ring parang bato. Nakita niyo na! Narinig niyo na! Sigaw niya ang kanyang pekeng pighati ay napalitan ng purong lason. Pinatay niya ang kapatid ko. Pinatay niya ang sarili niyang anak. Ang mga bulungan ay naging dagundong. Ang mga tingin ng awa ay naging tingin ng akusasyon. Pagkatapos, ibinaling ni Dalisay ang kanyang tingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ikaw, dumuro ito sa kanya. Ikaw na mga agaw, masaya ka ba? Masaya ka bang magpapakasal sa isang mamamatay tao? Masaya ka bang itatayo ang iyong pangarap sa ibabaw ng libingan nila? Ang bawat salita ay isang sampal, isang latigo, isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pagtataksil, lahat ay napakabigat. Tumingin siya kay Ulan, naghahanap ng kahit anong pagtanggi, kahit anong paliwanag. Ngunit ang nakita lang niya ay isang lalaking tuluyan ng gumuho. Isang lalaking inamin na ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan, hinubad ni Sinag ang singsing sa kanyang daliri. Ang diamante na minsan ay sumisimbolo sa pag-asa ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ito. Ang singsing ay bumagsak sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang maliit na tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom na parang isang putok ng baril. Hindi na niya tiningnan si Ulan. Tumalikod siya. At sa gitna ng daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya, sa gitna ng mga bulungan at akusasyon, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga ilaw, palayo sa musika, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa lalaking winasak ang kanyang puso, sa dalalawang magkaibang paraan. Tumakbo siya palabas sa gabi, palayo sa lahat. Nawala na ang lahat. Ang tunog, ang maliit na tunog ng singsing na bumabagsak sa sahig, ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Para kay Ulan, iyon ang tunog ng pagtatapos. Ang tunog ng huling pag-asa na nagiging abo. Hindi niya sinundan si Sinag. Hindi niya sinubukang pigilan ito. Paano niya gagawin iyon? Nakatayo lang siya sa gitna ng ballroom, isang estatwa sa gitna ng sarili niyang mga guho. Ang mga akusasyon ni Dalisay, ang mga tingin ng mga tao, ang mga bulungan, wala na siyang marinig. Ang tanging nakikita niya ay ang papalayong likod ni Sinag. Ang tanging nararamdaman mo nila ay ang nakakamanhid na sakit ng pag-iwan. Tama sila. Tama si Dalisay. Tama ang buong mundo. Isa siyang mamamatay tao. Hindi man sa batas, ngunit sa kanyang puso.
Ang galit niya ang pumatay kay Amara. Ang galit niya ang pumatay sa kanilang anak. At ngayon, ang mga kasinungalingan niya ang pumatay sa pag-ibig na nagsisimula pa lang mamukadkad. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blanko. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Nakaupo lang siya sa dilim ng kanyang silid-aklatan. Hawak-hawak ang singsing na pinulot niya sa sahig. Paulit-ulit na pinapanood sa kanyang isipan ang pagtakbo ni Sinag palayo. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Mas mababa pa kaysa noong pagkatapos ng aksidente. Dahil noon, kalungkutan lang ang nararamdaman niya. Ngayon, alam na niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng 3 araw ng pagpaparusa sa sarili, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pagtakas. Kung isa siyang halimaw, haharapin niya ang kanyang tadhana. Tatanggapin niya ang anumang kaparusahan. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naligo siya at nagbihis. Ngunit hindi isang magarang suit ang kanyang isinuot. Isang simpleng itim na shirt at pantalon lang. Damit ng isang taong susuko. Hindi siya nagpaalam sa kanyang lola. Dumiretso siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho. Ang kanyang destinasyon ay iisa lang, ang bahay ni Dalisay Sandoval. Naabutan niya itong nag-aalmusal sa beranda nito, napapalibutan ng magagandang bulaklak. Ang itsura nito ay payapa, ang itsura ng isang taong nagtagumpay. Ulan, sabi nito, hindi nagulat na makita siya. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Maupo ka, magkape ka muna. Hindi umupo si Ulan. Tumayo lang siya sa harap nito. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Nandito ako para sumuko. Tinaasan siya ng kilay ni Dalisay habang humihigop ito ng kape. Sumuko? Saan? Sa pulis? Huwag kang mag-alala, Ulan. Walang sapat na ebidensya para ikulong ka. Ang recording, pwede mong sabihing nag-aaway lang kayo. Ang kailangan ko lang ay ang wasakin ka. At nagawa ko na yon. Hindi sa pulis, sabi ni Ulan. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Sa'yo. Nandito ako para sabihin sa'yo na tama ka. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumatay sa kanila. Gawin mo ang gusto mong gawin. Isigaw mo sa buong mundo. Iparating mo sa lahat ng dyaryo. Tatanggapin ko. Pagbabayaran ko. Inaasahan niyang makikita ang pagtatagumpay sa mga mata ni Dalisay. Ngunit sa halip, isang kakaibang emosyon ang kanyang nakita. Pagkainis, pagkabigo. Ganoon lang, sabi ni Dalisay, ibinagsak ang tasa ng kape sa mesa. Pagkatapos ng lahat, susuko ka na lang. Akala ko ba matalino ka, Ulan? Akala ko ba lalaban ka? Wala nang dapat ipaglaban, sagot niya. Tumawa si Dalisay, isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Wala? Ulan, Ulan, Ulan. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin naiintindihan? Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto mong malaman kung bakit kami nag-aaway sa loob ng kotse? Gusto mong marinig ang buong kwento? Hindi umimik si Ulan. Ang kapatid ko, ang pinakamamahal kong si Amara, hindi kanya mahal. Isinigaw ni Dalisay. Kailanman, hindi kanya minahal. Pera mo lang ang habol niya. Ang yaman ninyo. Mayroon siyang ibang mahal. Isang simpleng pintor na walang-wala. Ang mga salita ay parang mga suntok sa sikmura ni Ulan, ngunit nanatili siyang nakatayo. Noong gabing iyon, pagpapatuloy ni Dalisay, ang bawat salita ay puno ng lason. Papunta siya sa'yo para sabihin ang lahat, para makipaghiwalay, para sabihin sa'yo na handa na siyang iwan ang lahat para sa lalaking tunay niyang mahal.
Iyon ang dahilan kung bakit kayo nag-aaway, dahil hindi mo matanggap na iiwan ka niya. Huminto si Dalisay. Tila ba ninanamnam ang sakit sa mukha ni Ulan. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling pinakamatinding dagok. At ang bata, ngumisi ito, isang ngising demonyo. Ang batang iniiyakan mo gabi-gabi. Ang batang dahilan ng iyong pagdurusa. Hindi mo yun anak, Ulan. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng isipan ni Ulan. Ang buong mundo ay huminto. Gusto mo ng ebidensya? Kumuha si Dalisay ng isang folder mula sa loob ng bahay at ibinato ito sa dibdib ni Ulan. Basahin mo. Iyan ang DNA test result na matagal ko nang itinago. Ginawa yan ni Amara Linggo bago siya mamatay para patunayan sa pintor na ito na sa kanya ang bata. Nanginginig ang mga kamay ni Ulan habang binubuksan niya ang folder. Nakita niya ang mga dokumento, ang mga pangalan, ang mga numero, at ang konklusyon sa dulo nakasulat sa itim at puti. Probability of paternity o persento, 0. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng 2 taon. Ang bigat ng pagiging isang ama na pumatay sa sarili niyang anak ay biglang nawala. Ngunit hindi ginhawa ang kanyang naramdaman, kundi isang nakakabinging kawalan. Isang napakalaking, nagyayelong kawalan. Ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagpaparusa sa sarili. Lahat ay nakabase sa isang kasinungalingan. Hindi siya ang pumatay sa kanyang anak dahil wala siyang anak. Hindi siya ang dahilan kung bakit nasira ang kanilang pamilya. Dahil wala silang pamilya. Siya ay isang biktima. Isang tanga na niloko at pinaglaruan. Tumingala siya mula sa mga papel. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tiningnan niya si Dalisay. Bakit? Bakit mo to ginawa? Bakit mo hinayaan na maniwala ako sa lahat ng ito? Dahil mas masakit iyon. Sagot ni Dalisay. Ang luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Mas masakit na isipin mong pinatay mo ang sarili mong kadugo kaysa malaman mong niloko ka lang. Gusto kong magdusa ka sa paraang pinakamasakit at nagtagumpay ako. Ngunit habang tinitingnan ni Ulan ang nagwawalang babae sa harap niya, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi awa. At pagkatapos, sa gitna ng lahat ng gulo, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, isang mukha lang ang pumasok sa kanyang isipan. Si Sinag, ang babaeng minahal siya sa kabila ng pagiging halimaw niya. Ang babaeng sinaktan niya dahil sa isang kasalanang hindi naman pala sa kanya. Ang katotohanan ay nagpalaya sa kanya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang isang bagong bigat. Ang pagsisisi, hindi na para sa nakaraan, kundi para sa kasalukuyan. Kailangan niyang itama ang lahat. Tumalikod si Ulan. Iniwan si Dalisay na sumisigaw pa rin. Naglakad siya palayo. Hindi na isang taong susuko, kundi isang taong sa wakas ay nahanap ang dahilan para lumaban. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bulkan, nilamon ng alta sosyedad sa nag-aapoy na tsismis. Ngunit kasing bilis ng pagsabog nito ay ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin. Sa tulong ni Doña Luz Biminda, na ginamit ang buong kapangyarihan at impluwensya ng pangalang Montenegro, isang press conference ang isinagawa. Hindi si Ulan ang humarap sa media. Isang grupo ng mga abogado ang naglabas ng isang opisyal na pahayag. Inilabas nila ang katotohanan, ang mga kopya ng DNA test, ang mga testimonya mula sa mga taong nakaalam sa sikreto ni Amara, at ang malinaw na ebidensya ng paninirang puri at emosyonal na manipulasyon na ginawa ni Dalisay Sandoval. Ang kwento ay nabaligtad. Si Ulan, mula sa pagiging isang kontrabida, ay naging isang biktima. Si Sinag, mula sa pagiging isang gold digger, ay naging isang babaeng nadamay sa isang masalimuot na drama ng pamilya. At si Dalisay Sandoval, ang kaawa-awang kapatid, ay biglang naging isang mapaghiganting anino. Pagkatapos ng anunsyo, naglaho siya na parang bula. Nilamon ng kahihiyang siya mismo ang gumawa.
Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa palengke ng araw, wala itong epekto kay Sinag. Bumalik siya sa kanyang kaharian. Sa amoy ng isda, sa ingay ng mga sigawan, sa init ng araw. Muli niyang isinuot ang kanyang lumang duster at tsinelas. Muli siyang humarap sa kanyang mga suki. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit may nagbago. Ang ngiti niya ay hindi na abot tenga. Ang kanyang mga mata ay madalas na lumilipad sa malayo. Ang kanyang puso ay may isang malaking butas na hindi kayang punan ng pagbabalik sa nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga tilapia sa isang banyera ng yelo, isang anino ang tumabon sa kanya. Inangat niya ang kanyang tingin, handa nang batiin ang isang suki. Ngunit hindi isang suki ang nasa harap niya, si Ulan. Nakatayo ito roon, sa gitna ng putik at ingay ng palengke. Nakasuot ng simpleng pantalon at polo shirt. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay nabahira na ng putik. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga tao sa paligid ay napatigil, nagbubulungan, nakaturo. Ngunit ang mga mata ni Ulan ay nasa iisang tao lang, sa kanya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Sinag. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan mula sa gabing iyon ay bumalik. Agad siyang nag-iwas ng tingin at nagkunwaring abala. "Ginoo," sabi niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Ano po ang ginagawa ninyo rito? Wala po kaming ibinebentang isda na babagay sa inyong hapagkainan." Hindi natinag si Ulan sa lamig ng kanyang boses. Humakbang ito palapit. Hindi inalintana ang mga nakatingin. "Sinag," sabi lang nito. Ang kanyang pangalan, na binigkas sa boses nito, ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang puso. "Umalis na po kayo," sabi niya. Hindi pa rin tumitingin. "Pinagtitinginan na po tayo ng mga tao. Hayaan mo sila," sagot ni Ulan. "Hindi na ako muling magtatago sa sasabihin ng iba. At hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinakikinggan." Ang determinasyon sa boses nito ang nagtulak sa kanya na sa wakas ay tumingin. At ang nakita niya ay hindi na ang ulan na puno ng galit o ang ulan na desperado. Ang nakita niya ay isang lalaking kalmado, isang lalaking ang mga mata ay puno ng isang kalinawan na hindi niya pa kailanman nakita. Huminga siya ng malalim. "Sige, magsalita ka." At nagsalita nga si Ulan. Hindi ito nagsimula sa isang paghingi ng tawad. Nagsimula ito sa katotohanan. Ang buong, masakit at komplikadong katotohanan. Ikinuwento nito ang lahat. Ang tungkol sa relasyon nila ni Amara na matagal nang malamig. Ang tungkol sa ibang lalaki. Ang tunay na dahilan ng kanilang pag-aaway sa kotse. Ang pag-amin ni Amara. At pagkatapos, ang pinakamabigat sa lahat. Ang bata. "Hindi sa akin," sabi ni Ulan. Ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. "Nalaman ko lang. Sa loob ng 2 taon, pinaniwala ko ang sarili ko na pinatay ko ang sarili kong anak. Ngunit ang totoo, niloko niya ako. Niloko tayong lahat." Napaawang ang bibig ni Sinag. Ang lahat ng galit na kanyang naramdaman ay unti-unting napalitan ng isang matinding awa at pagkaunawa. Ang bigat na dinadala ng lalaking ito ay mas mabigat pa pala kaysa sa kanyang inakala. Hindi ko sinasabi to para bigyan ng dahilan ng mga kasalanan ko. Pagpapatuloy ni Ulan, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Dahil may kasalanan pa rin ako. Kasalanan kong nagtago ako sa likod ng galit. Kasalanan kong hinayaan kong saktan ka ng nakaraan ko. Kasalanan kong duwag ako at hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. At ang proposal, ginawa ko yon dahil sa takot na mawala ka. Hindi dahil sa purong pagmamahal at para doon sa lahat ng yon. Sinag, patawarin mo sana ako. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa mga pisngi ni Sinag.
Hindi na niya ito pinigilan. Nagamot na ako mula sa aking nakaraan, sabi ni Ulan. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang katotohanan ang nagpalaya sa akin, ngunit hindi pa rin ako buo. Humakbang ito palapit hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang kanyang mga luha. Kailangan ko pa rin ng araw para magkaroon ng umaga. Kailangan ko pa rin ng liwanag para makita ang daan. At kailangan ko pa rin ng sinag para magkaroon ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng malalim. Nagamot na ako mula sa aking nakaraan. Pero kailangan pa rin kita para sa isang kinabukasan. Hindi na ito nag-propose. Hindi na ito nangako ng kayamanan. Ang inialok nito ay ang sarili niya. Isang taong buo na, tapat, at walang itinatago. At para kay Sinag, iyon lang ang kailangan niya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ulan na nasa kanyang pisngi. Ikinulong niya ito sa kanyang palad. Isang ngingiti, isang tunay, maningning na ngiti. Ang sa wakas ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Saan tayo pupunta? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong simula. Ngumiti pabalik si Ulan. Isang nanangiting umabot sa kanyang mga mata at tuluyang nagpawi sa lahat ng bakas ng ulan. Kinuha nito ang isa pa niyang kamay at marahan siyang hinila palayo sa kanyang pwesto. Uuwi na tayo. Makalipas ang isang taon, ang napabayaang hardin sa likod ng mansyon ay hindi na isang sementeryo ng mga alaala. Ito ay isang paraiso. Ang mga ligaw na damo ay napalitan ng malambot na damuhan. Ang tuyong fountain ay muling umaagos. Ang tunog ng tubig nito ay parang isang masayang bulong. At ang buong paligid ay puno ng mga bulaklak. Hindi lang puting rosas, kundi isang hardin ng sari-saring kulay. May mga dilaw na sunflower na laging nakaharap sa araw, mga lilang lavender na nagbibigay ng halimuyak ng kapayapaan at mga makukulay na gumamela na nagpapaalala ng simpleng saya. Sa gitna ng harding iyon, sa ilalim ng isang arko na binalutan ng mga puting bulaklak ng sampagwita, nakatayo sina Ulan at Sinag. Walang daan-daang bisita, walang mga reporter, tanging ang kanilang mga pinakamalapit na pamilya at kaibigan ang naroroon. Si Doña Luz Viminda, na nakaupo sa harap, ay may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Si Benok, ang kapatid ni Sinag, na ngayon ay malusog na at nag-aaral sa isang magandang kolehiyo, ay nakatayo bilang best man. Si Sinag ay nakasuot ng isang simpleng bestidang yari sa pinya-juicy na nagpapatingkad sa kanyang ginintuang balat. Walang mamahaling alahas, tanging isang kwintas ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita. Si Ulan ay nakasuot ng puting-puting barong Tagalog. Ang dating lungkot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng isang malalim at matatag na pagmamahal habang nakatingin siya sa babaeng nasa harap niya. Tinatanong nila ako kung paano nagbago ang lahat. Bulong ni Ulan habang isinusuot ang simpleng gintong singsing sa daliri ni Sinag. Ang lagi kong sagot, hindi ang mundo ko ang nagbago. Ang mundo ko ay binigyan niya ng araw. Ngumiti si Sinag. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw. At tinatanong din nila ako kung hindi ba ako natakot sa ulan. Bulong niya pabalik habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ni Ulan. Ang sabi ko, hindi. Dahil ang ulan niya ang siyang naghugas sa lahat ng aking pag-aalala at nagdilig sa aking mga pangarap. Ang kanilang mga panata ay simple, ngunit puno ng katotohanang sila lang ang nakakaalam. Nang sinabi ng pari ang mga salitang, "Maaari mo nang halikan ng nobya," marahan na itinaas ni Ulan ang belo ni Sinag. Hindi ito ang halik ng desperasyon sa isang maliit na silid. Hindi rin ito ang halik na puno ng takot. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng kapayapaan,
at ng isang bagong simula. Ito ay isang halik na nagsasabing, "Nandito na ako, umuwi na ako." Ang Hacienda del Silencio ay hindi na tahimik. Ang pangalan nito ay pinalitan na. Ngayon, ito na ang Hacienda de la Luz, ang trangko ng liwanag. Ang malaking gate nito ay hindi na laging nakasara. Nagbukas si Ulan ng isang foundation sa isang bahagi ng kanilang lupain, isang lugar para sa mga batang nangangailangan ng tulong medikal tulad ni Benok noon. Si Sinag naman, hindi na nagtitinda ng isda. Ngunit hindi rin siya naging isang ginang na nakakulong lang sa mansyon. Sa tulong ni Ulan, nagtayo siya ng isang maliit, ngunit matagumpay na flower shop sa bayan, ang Sinag ng mga bulaklak. Ito ay isang lugar na puno ng buhay at kulay, isang refleksyon ng kanyang pagkatao. Hindi na siya isang tagapagligtas na kailangang pasanin ng mundo. Siya na ngayon ay isang partner, isang kasama sa pagbuo ng mga pangarap. Ilang taon pa ang lumipas. Ang hardin ay naging saksi sa paglaki ng kanilang pamilya. Una ay isang kambal na lalaki at pagkatapos ay isang kambal na babae. Ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng tawanan, iyakan, at maliliit na mga yabag na tumatakbo sa mga pasilyo. Isang madaling araw, bago pa man magising ang mga bata, magkatabing nakatayo sina Ulan at Sinag sa balkonahe ng kanilang silid, kung saan dati ay mag-isang nagmumukmok si Ulan. Sa kanilang mga kamay ay may hawak silang tig-isang tasa ng mainit na kape. Tahimik nilang pinanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa mga kulay ng rosas, kahel at ginto. Naalala mo ba ang unang araw natin? Tanong ni Ulan. Hinawakan ng kamay ni Sinag. Tumawa si Sinag. Paano ko makakalimutan? Gusto mo kong paalisin. At paano ko rin makakalimutan? Sagot ni Ulan. Ikaw ang unang taong hindi natakot sa akin. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang pagmamahal na sinubok ng panahon, ng sakit, at ng mga kasinungalingan. Isang pagmamahal na naging mas matatag dahil sa lahat ng iyon. Habang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, isinandal ni Sinag ang kanyang ulo sa balikat ni Ulan. Ikaw ang bukang liwayway ko, Sinag, bulong ni Ulan. Ngumiti si Sinag, ipinikit ang kanyang mga mata, at dinama ang init ng araw at ang init ng pag-ibig na bumabalot sa kanya. At ikaw, sagot niya, ang ulan na nagdala sa akin, sa aking bukang liwayway. At doon, sa pagitan ng araw at ng ulan, sa gitna ng liwanag at ng buhay, nahanap nila hindi lang ang isang masayang pagtatapos, kundi ang isang walang hanggang simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ulan at Sinag. Mga minamahal kong kakwento, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa unang patak ng ulan, sa madilim na hasyenda, hanggang sa pagsikat ng kanilang pinakahihintay na bukang liwayway. Ang pagsulat ng kanilang salaysay ay isang paglalakbay din para sa akin bilang inyong manunulat. Bawat kabanata ay isang piraso ng pusong ibinahagi ko sa inyo. Sabay tayong nasaktan sa mga sandali ng pagtataksil at pagdududa, sabay tayong kinilig sa mga nakaw na sandali ng kanilang pag-iibigan, at sabay tayong umasa na sa huli, ang liwanag ay mananaig. Napamahal sa akin sina Ulan at Sinag, at umaasa akong napamahal din sila sa inyo. Ang kanilang kwento ay isang paalala na lahat tayo ay may kanya-kanyang ulan na pinagdadaanan, mga pasanin ng nakaraan at mga takot na humahadlang sa ating pag-usad. Ngunit ito rin ay isang patunay na lahat tayo ay may kakayahang maging sinag para sa iba at sa ating sarili. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba,
kundi para na rin sa ating sarili. Isang kwento ng paghilom at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang pakinggan kayo. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang baon ninyo sa pagtatapos ng ating paglalakbay? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ang siyang tunay na nagbibigay kulay at kahulugan sa bawat salitang aking isinusulat. Muli, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong emosyon, at sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong pakikipagsapalaran ng puso.